Sa challenge na ito ay susubukan namin mag-survive sa gitna ng kagubatan ng 2 araw. Ang bundok na ito ang aming pupuntahan at dito kami magsusurvive ng 2 araw. Meron daw dito nakatirang mga engkanto o hindi katulad sa mga tao. Ang Mount Tamugaw, hindi pwede basta lang sudlon sa bisan sino-sino lang nga tawo. Magkadto ang mga tao dira ya, daw galabay-labay na lang na sila ya, wala na sila nagatinir. Guys, para nakakatakot. Gago! Sa video na ito ay susubukan naming puntahan o alamin kung ano nga ba nakatirang kababalaghan dito. Time check! 4-6. Grabe guys, sobrang nakakapagod. Hapon na nang inakyat namin ang bundok ng Kamugaw. Dahil hindi sumama yung aming mga barkada. Oh, di ba? Putol. Sa sobrang layo ay mahihingal ka talaga. Ang hirap guys. Layo na. Sa gabi na ikaw Tagalog. Sa part na to, nanguha muna kami ng itatali para sa gagawin naming bahay kubo. Sobrang hirap, pero kaya. Hanggang sa nakarating na kami. Welcome to Kamugaw! Ang mga kahoy na ito ay gagawing pundasyon o haligi sa aming gagawing bahay kubo. Ngayon guys, meron na tayong nakuha mga kahoy na gagamitin sa ating paggawa ng bahay kubo. Heto ay pakol. At ito yung pangunahing gagamitin sa paggawa ng bahay kubo. At kung titingnan mo ng mabuti, literal na parang dahon ng saging. At heto yung gagawin nating bubong. Kadalasan ay makikita mo ito sa gitna ng kagubatan o tinatawag na wild banana. At ito naman guys, ang badyang. Katol pa si Mua. Katol pa si Mua. Pero bago ang lahat, nanguha muna kami ng aming pwedeng makakain. Paswertihan na lang kung meron kami dito. Pag wala, gutom. Ang halaman na ito, kadalasan tinitinda ito sa palengke. Mahahalin tulad mo ito sa gabi, pero ito ay pwedeng makain yung kanyang laman. Sa part na to, tudo tsaga kami kasi pag wala kaming may makuha, magugutom kami. Huwag na yung pas mo, kita niya ron. Kaya tayo makaon dire. Sa awa ng nasa itaas, ay nakakuha rin kami ng aming pwedeng makain. Nakakuha tayo ng ganito. Wow! Ito, pagkain natin ngayon, bisol. Time check! 5:30. So, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Time lapse! Hapon na nagsimula kaming gumawa. At sa totoo lang, wala naman talaga kaming ideya kung paano ito gagawin. Kaya kung pumangit man ang aming gawa, okay lang sa amin basta meron lang kaming masisilungan. So ngayon, gumagawa kami ng bahay. Nagawa sa simento. Malas taron. Kaya mo ang inagatop. Gikaon sa karabaw. Habang gumagawa kasi kami, hindi namin alam na aabot pala yung kalabaw sa gagawing bubong namin. Hanggang sa sumapit na ang dilim. At sa wakas, natapos rin namin ang aming ginawang bahay kubo. Niluto agad namin ang aming nakuhang pagkain sa pamamagitan ng pagsugba. Hindi na ako nakapag-video ng maayos. Dito tayo ngayon guys sa loob guys kasi medyo maulan na. At kami lang dito dalawa, tignan nyo, sikip-sikip ng aming bahay kubo. Pero kahit masikip, dito pa rin namin niluto ang aming pagkain dahil mababasa sa labas. Masayang masaya kami sa loob hanggang sa hindi namin inaasahan na tumulo na pala yung tubig sa likod. Tulo na. Patay. Bala kita ni Ron. So ito rin guys. Tulo-tulo. Naghanap kami ng ideya upang hindi dumaan yung tubig sa aming higaan. Dahil sa oras na pumasok yung tubig, mababasa pati yung solar namin sa loob. Ito ang aming higaan. Pwede ka dito humiga, pero bawal ka tumayo. Kasi pag tumayo ka, Wasak ang aming bahay. nag-chat si mama na pauwiin na daw kami dahil malakas yung ulan. Pero nag-isip-isip pa kami kung uuwi nga ba kami hanggang sa umina na yung ulan guys, so ngayon makapaghapunan na tayo. Panginoon, salamat sa mga blessings na binigay mo sa amin ngayong gabi. Sana makabigay ito ng lakas sa amin. 57, narapakita. At ito yung ating pagkain. Bisol. Para manig, para kuhan sa imong uyab. Ganito lang yung space sa loob ng aming bahay kubo. Maliit, masikip, at 2 lang tao yung kasya dito.
Sa oras na to, hindi na ako mapakali dahil tumulo ng tumulo at lumalakas na lumalakas ang ulan. Hanggang sa gumising na naman kami ng hating gabi dahil tumahol naman ng tumahol ang mga nilalang na hindi namin nakikita. Lumabas kami ng aking kasama at tiningnan sa labas pero tila parang wala namang nangyari. Pumasok na kami sa loob dahil hindi namin alam ang mga nilalang na nakamasid sa paligid. At nang gumising kami ng madaling araw ay lumakas naman agad yung ulan at yun ang sanhi ng aming pagkabasa. So guys, mukhang mapipilitan tayong umuwi ngayon. Pipilitan talaga kaming uwi dahil hindi lang sa basa na kami, kundi dahil lowbat na kami. Guys, nanginginig na ang aking kamay sa sobrang ginaw. Naghintay na lang kami kung kailan tumila yung ulan para makauwi na kami.